Naalala niyo pa ba yung kasagsagan ng Tokhang taong 2016? Well, nagsorry lang naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa South Korea na bansa dahil sa mga mokong na to. Pero bago yan, siya si G. Isang South Korean businessman dito sa Pilipinas na taga Pampanga. May asawa, si Choi, at iisang anak. October 16, 2016, may bagong katulong na dumating sa kanilang pamilya. Tawagin na lang nating Maid. And after 2 days na pumasok si Maid, may masamang mangyayari sa negosyanteng si G. October 18, 2016, alas 12 ng tanghali. May mga kapulisan na dumating sa bahay nila G sa Friendship Plaza Subdivision sa Angeles City, Pampanga. Isa dito sina SPO Roy Villegas, Jerry Umlang na dating NBI agent pero mas mukhang fixer kaysa enforcer. And SPO3 Ricky Santa Isabel, member ng PNP AIDG or Anti-Illegal Drugs Group. Ang nag-utos daw sa kanila, si Superintendent Rafael Dumlao. Ngayon, hindi ko alam kung anong nangyari o naging kumusyon pero hinuli si G. Kasi sangkot daw ito sa bawal na gamot. Kasi kasagsagan nga ng Oplan Tokhang nun Parang ganito, sumama ka sa amin sa listahan ka ng Tokhang. Oo, parang ganun lang. Pero bago pa nila ipasok si G sa sasakyan, hinalugog muna ng mga kapulisan ang buo nilang bahay. Para saan? Para magnakaw. Kinuha nila ang mga mamahaling alahas ng asawa ni G, passports, pera, at ultimo gold set ni G hindi pinalampas. After makapangnakaw, pinapasok si G sa sasakyan. Alam nyo ba kung kaninong sasakyan ng getaway vehicle? Kay G lang naman. Yes, SUV ni G ang ginamit ng mga kidnapper. Tawagin na lang natin mga kidnapper total totoo naman. By the way, ginamit din nilang black Toyota Hilux na pagmamayari ng asawa ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Nung pumunta sila sa bahay nila G, ang kakapal ng mukha pero di lang yan. Nakita din nila si Maid. Huwag kang matakot, pulis kami. Ang ending, pinasakay din sa SUV at sinama. Si Jean nakaposas ang mga kamay sa likod ng sasakyan. Pinapagitna ng dalawang pulis. At habang ine-interrogate, sino supplier mo? Habang si G, todo tanggi sa mga aligasyon sa kanya. From Pampanga, bumiyahe sila ng mahigit 75 kilometers papuntang Quezon City sa Camp Crame na headquarters ng Philippine National Police. Pagdating ng Camp Crame, wala nang paligoy-ligoy pa. Sinakal ni SPO3 Ricky Santa Isabel si G hanggang sa bawian ito ng buhay. Guys, Camp Crame, mismong headquarters ng PNP, may ginawa silang krimen. Literal na hinostage, kinikilan, tapos binawian lang ng buhay. Syempre, hindi pwedeng malaman to ng publiko. Hindi naman pwedeng iwan na lang nila kung saan-saan ang katawan ni G. Kinakailangan nilang takpan ng krimen. Kasi malaking kahiyan to sa administrasyong Duterte. Isipin mo naman, mga kapulisan ng sangkot sa krimen. Anong image pa bang ihaharap ni dating PNP General Bato dyan? And tandaan, 4 months pa lang ang administrasyon sa serbisyo. At guess what? Ang kanilang Oplan Tokhang, tinawag ng mga basher na Tokhang for ransom. Sobrang nakakaya talaga. So after nilang bawian ng buhay ang kawawang si J, dinala nila sa isang funeral parlor